What's up sa inyo mga kabayan? Alam ko na nalulungkot pa rin kayo hanggang ngayon. Kahit tayo mga kabayan, kahapon hindi ko napigilang hindi maluha dito sa nangyari na to sa ating dating Pangulo. Kahit nga mga kabayan, tayo nandito lang sa cellphone, tayo nanonood ng live mga kabayan, ang mga sumisigaw doon ng Duterte, tayo nakikisigaw din. Alam niyo mga kabayan, ang hindi ko lang matanggap, no, ay kapwa natin Pilipino ang nagkanulo sa kapwa niya Pilipino. At sila pa mismo mga kabayan na nag-prepare ng private jet mga kabayan para ang ating dating Pangulo ay madala sa ibang bansa. Nakakahiya mga kabayan na kailangan pa na ibang lahi ang humusga sa kapwa natin Pilipino, na while yung ating bansa mga kabayan ay may justice system. So parang lumalabas lang nito mga kabayan na yung ating justice system sa Pilipinas ay napakahina, 'di ba? Kasi kung talagang totoo na merong kaso or merong nilabag na batas mga kabayan ng ating Pangulo, ang dating Pangulo, dapat sa korte natin yan husgahan, hindi sa ibang bansa mga kabayan. Tapos itong si Bungit mga kabayan, todo hugas ang kamay. Hindi naman mga kabayan kikilos ang ICC kung talagang sinasabi nilang may arrest warrant ang ating dating Pangulo. Hindi kikilos yung mga yan kung walang koordinasyon o walang pag-aproba ang dating Pangulo, ang Pangulo na si Bungit mga kabayan. At ang nakakapagtaka lang dito mga kabayan, sinasabi nila na may arrest warrant na galing sa ICC at Interpol. Bakit wala doon sa website, sa official website mga kabayan ng ICC at ng Interpol? Kahit tingnan ninyo, i-check ninyo ngayon mga kabayan, puntahan nyo yung mismong website ng ICC at saka ng Interpol, wala kayong makikita doon sa arrest list mga kabayan ng pangalan ni PRRD. Kaya baka mamaya mga kabayan, pagdating ni PRRD sa Netherlands, magtaka yung mga yon, yung ICC. Bakit ka nandito, ex-president Duterte? Wala naman kaming ini-issue yung arrest warrant. Kasi mga kabayan, doon sa website nila, wala kang makikitang Duterte doon, or Roa Duterte, wala mga kabayan, Rodrigo, wala. Kasi kung talagang nandun yan mga kabayan, kasama yan doon ni na Putin, ni Netanyahu, even nga si Gaddafi mga kabayan na matagal ng patay, wala doon. Si PRRD pa mga kabayan, 'di ba? Grabe itong mga tao mga kabayan, baka gumawa ng arrest warrant na galing sa rekto or may sarili silang ICC. At saka nakakapagtaka pa dito mga kabayan, noon sinabi na nung dalawang hurado, no? Kasi pinagbutuhan yan mga kabayan sa ICC. Yung dalawang hurado dyan mga kabayan ay nag-disapprove na mga kabayan sa kasong sinasabi nilang against humanity mga kabayan, yung sa kaso ni PRRD. Wala na mga kabayan, sinasabi doon nung dalawang hurado, no? Kasi 3 yung hurado mga kabayan doon Yung dalawa doon nag-against na dyan sa sinasabi nilang kaso kay PRRD. Sa human rights ba yan? Mga ganon mga kabayan. Pinagbutuhan nila doon na sinasabi nila na wala ng jurisdiction ng ICC, pero mga kabayan, ipinipilit nitong mga traidor sa bansa natin na meron pa daw jurisdiction ng ICC. Wala nga tayong makita mga kabayan na warrant of arrest na galing dyan sa ICC, at kahit mismo sa website nila wala doon ang pangalan ni PRRD, kahit sa Interpol mga kabayan. Kaya nakakapagtaka lang, baka mamaya pagdating ni PRRD sa Netherlands, sabihin, anong Mr. Duterte, anong ginagawa mo dito sa Netherlands? At bakit pumunta ka dito? Bibisita ka ba dito sa ICC? Baka ganon mga kabayan. Pero kidding aside, no? Nalulungkot tayo mga kabayan. Gusto ko lang na medyo malip up kayo ng konti, kasi hindi naman si PRRD mga kabayan sasama sa mga yan. Kung yan hindi niya na napag-isipan mga kabayan. Alam niya na talagang liyamado siya dyan, at good, dun tayo sa positive way tumingin mga kabayan. Huwag tayong maging negative thinking. Pero alam ko na itong ginawa ni Bungit mga kabayan ay talagang maling-mali mga kabayan. At ipinagkanulo niya ang kapwa niya Pilipino sa dayuhan, lalong-lalo na si Torre mga kabayan, at yung iba, even yung ibang mga kapulisan na kasama dyan na umaresto kay PRRD, naiiyak mga kabayan. Masama ang loob dahil against sa will nila yung ginagawa nila, wala silang magawa. Sabi nga, obey first before you complain, no? Yung mga kasabihan nila mga kabayan. So anyway, no mga kabayan, mag-abang tayo, at dapat matuto na tayo mga kabayan. Wag na tayong boboto ng mga bangag, no? Wag na tayong boboto ng mga bangag na katulad niya ni Bungit, kasi bangag magdesisyon. Pinagkakanulo niya yung bansa natin, yung soberanya natin mga kabayan. At yun lang mga kabayan, ingat kayo palagi.
Manalangin tayo na sana mapaglagpasan ng ating dating Pangulo or ng ating kapwa Pilipino itong nangyayari sa kanya ngayon. Ingat kayo mga kabayan at adios muna. See you sa susunod na video.